Good morning classmate at welcome ulit dito sa Mr. and Mrs. Rugby channel, YouTube channel classmate. At ano din namin to, i-upload din namin to sa Facebook namin. Then kung okay na rin yung Facebook page ko, i-upload ko rin doon para lahat ng followers, Facebook page, Facebook, YouTube man, updated kayo dito sa aming talakayan ni Mr. and Mrs. Rugby. Alright mga classmate, recap lang tayo doon sa sisiw, no? Yung bakuna, ano yung napag-usapan natin doon, yung mga ginagawa namin na 1 week. 1 week tayo straight ng ilaw, every week yung bakuna, ganyan-ganyan. Ngayon, may naalala si Mrs. Rugby about doon sa bago ibaba yung sisiw sa brooder, sa barn, ililipat sa barn. Ililipat na sa barn. So, Mrs. Rugby, take charge. Oh, yan. Sa akin, sa ano lang yun, share ko lang yun sa vitamins nila. So, sa akin, kasi hindi ako nagpe-plain water sa brooder ko. Talaga, first na ibibigay ko is yung Progency. Ayun, ang bibigay ko siya. Diretso yan. Kung naubos nila, papalitan ko ulit sila ng ganon. Tapos, after paghapon na, pangpakain ko sa hapon, plain water, tapos nilalagyan ko siya ng Probichick. Oh. Yun, prepare. Hindi naman siya totally pagkapisa, yun ang binibigay ko. Bago ako, mga 1 week before ko ibababa sa brooder. So, nagbibigay na ako yan ng Probichick sa hapon. Oh, kasi mga classmate, yung observation niya is pag nasa brooder na kasi, may engage na siya doon sa ipa. Saka, Kung saan kayo naka-brooder dyan. magtutuka-tuka na siya Magtutuka na ng mga mikrobyo, yung mga kung ano-ano nilang matutuka nila dyan sa lupa o sa ipa. So, instead of sa... Matibay daw yung ano. Kasi pag nasa brooder siya, wala pa siyang gaanong engagement doon sa mga any bacteria na ma-encounter ng chicken o yung chick. So pag kumbaga preparation mo yon na pag baba niya, ready na siya na kahit kumbaga immune na siya kahit ano yung matutukan niya. Totoo yan. Okay na siya na ma-accept yung... Kaya pala naubos yung isang dosinang Probichick doon. Kasi ang ano pala dyan mga classmate, no, yung probiotics probiotics is yan po yung army o shield. No, hindi siya shield kasi shield is hindi gumagalaw Army para sundalo ng katawan ng sisiw para pag may virus, mikrobyo, sakit na aatake doon sa loob ng katawan ng sisiw natin, nakahanda na yung probiotics at sila ang lalaban doon sa mga sakit na yun. So magiging mas matibay siya. So product of excellence yan ay hindi ko inano yan mga classmate. Kami excellence talaga kami. Ito nga ang damit namin. Thank you sa excellence. Maraming salamat. Shout out kay Doc Clyde, Doc Mark, Doc Jason, Sir John, lahat ng Team Excellence, no. Probichick is effective. Hindi, tsaka ano ko rin lang kasi hindi ako gumagamit din ng product na yung parang makakakuha ka lang ng kumbaga may makukuha ka lang dun sa product kaya endorse mo. Much better kung mag-endorse ka ng product din na talagang quality siya. So ito effective. Effective. Ito kasi nung inano niya sa akin kasi ako ang nandito, gamitin mo to. Minsan nag-aano din ako, nag-aalangan ngayon. Nung trinay ko din talaga, tinatarayan niya ako, classmate. Kasi ba't hindi mo ginamit to? Na-observe ko. Hindi naman maganda. Gaganon siya ba? Na-observe ko rin talaga na sabi ko, kasi last year hindi ko siya gaanong ginagamit. Ngayon, itry ko nga, subukan ko to. Sabi ko kasi sayang na hindi siya magagamit. Ngayon, tinutukan ko talaga na magpi-plain water ako, yun ang ilalagay ko doon. Ihahalo ko siya. Ngayon, pagbaba ko sa sa bar namin na may ipa na siya, hindi sila maganda pa rin, healthy pa rin sila na kahit anong natutuka. Kasi dati na-observe ko nung hindi pa ako hindi ako gumagamit talaga. Hindi pa in-introduce din sa atin yan eh. Hindi, inano na ni Doc Mark yan, naubos na eh. So, excellence, may maliit. baka naman. Probiotic na, Probichick. Probichick, no? Maganda.
malaking tulong din talaga yung tulong siya Probocheck, sa yung Mega Legend. O di, pagpapalaki mo din. ano na tayo dyan, alam na nila yan eh, na gumagamit talaga tayo niyan. Ito mga classmate, hindi to bula-bula ha. Gamitin nyo to, testingin nyo, kung hindi maganda, pabayaan nyo na kami, kanya-kanya na tayo. Hindi, ay guaranteed, 100%. Probocheck and Mega Legend. Malaking tulong dyan sa 1 month old to 2 months old. Napakalaking... With continuous Continuous using. Using Kuhan mo. lang siya. Huwag Hindi yung yung... ginamit mo isang 3 araw tapos sabi walang effect. Hindi So, gamitin balik mo. tayo sa topic natin, Mami. Yung ililipat na siya sa brooder. Oo. Tapos sa mini range na. No? Ay, oo, andun sa mini Ito itong pinaka crucial. Ano ang mga tumatama doon sa stage na ganyang edad? Napapansin mo? Number one by category. Anong pinaka Pag number? nasa mini range na siya. Oo, papuntang mini range na. Pag papuntang mini, dito sa akin na encounter ko yung Coxie. Mahal na mahal siya ng Coxie. Yun ang pinaka. Yun yung- Iniyakan ko po yun. Oo, nung una. Kasi ang gaganda na ng So, ko. Ang paano namin ginawa yung pagtawag niyan, yung prevention? Prevention. Tapox 48 mga classmate. No? Oo, maganda. 3 days before ibaba mo sa brooder, tapos Ibigay 3 days before ilipat mo sa mini range. Lagay ka lang ng Tapox 48 din. Gawin mo siyang maintenance na tinatawagan ko to na schedule mo yan every week, dapat may Tapox yan, no? Pang cleansing lang kasi sulfa yun eh. Sulfar. Sulfa. Oh, sulfa. Pang cleansing lang siya kasi yung naiipon doon sa isang linggo na example, yung Coxie doon, may ganito lang kaliit, may konti lang. Pag every week mo siyang gagamitin, wash out siya. Hindi na siya dadami. Kasi once na pag lumabas na doon sa ipot nila at andun na yung Coxie juices indication, ibig sabihin if affected na sila, yung parang giniginaw na nakaganyan, mahihirapan si Tapox 48 classmate sa totoo lang. Buti na lang andyan si Cox out na mas matapang yung strain to para matanggal yung Coxie juices na yan. Kasi ang hirap talaga yan. Tapos ito pa, foul cholera. Yan, ang dami talaga dyan classmate. Tapos pag maulan, andyan naman yung avian malaria, no? So, mayroon tayo mga katuwang dyan na products pero kung ano yung nakasanayan nyo na epektibo naman, huwag nyo nang palitan. Ito kasi ginagamit namin eh. Hindi naman namin sinabing gamitin nyo kasi itong ginagamit namin. Sinishare lang namin to para kung medyo hirap din kayo sa pagdating ng ganyang situation, try nyo. Tapos kung hindi mag-effect, hanap kayo ng ibang brand. Ganun lang yun. Hindi naman yun stick to na porket excellence ang ganito. Tapos hindi na epektibo dun sa'yo. Oo. Yun pa rin gagamitin mo. Case to case basis lang. Oo, case to case talaga yan. Dito sa amin, hiyang. Oo. Kumbaga, swerte sa amin, hiyang kasi excellence product talagang napaka-effective dito sa amin ha. Ganun lang yan classmate, pati yung ambroxetil. Nako. Once a month lang naman yan, hindi naman yan permis. Tapos minsan pa nga, umaabot tayo ng 1 month and a half, 2 months, hindi kami nagbibigay ng ambroxetil. Kasi wala namang indication ng early bird, bago ka lang nagbigay ng ambroxetil nung nag-change climate na. Oo, nag-change climate tapos kung na yung sinabi mo sa akin. Pero wala pa hindi ko pa ginamitan ng ilang days. Pati Tapox, hindi ka gumamit din dyan ngayon kasi nakagamit ka nung prevention lang ng paglipat. Pero hindi ka talaga nag-medication ng malala. So maganda yung preparation ba? Kasi prevention is better than cure. Tama. So andyan lang yan. Kung makalimutan nyo, panoorin nyo lang tong video na to. So, balik tayo dun sa mini range na, no? From brooder to barn to mini range na tayo. Yung mini range na yan, classmate, doon na yan. Wala na talaga yung heater, wala na lahat. Ang ginagawa na lang namin dyan, tinatabunan namin paggabi. Kasi dito sa La Union, lalo na ngayon, depende sa malamig pag malamig. Pag tag-ulan, oo. pag hindi lalagay ko lang sila doon, mga
5 days, tinatakpan ko talaga sila. Nilalagay sa scratch pen tapos tinatakpan ko ng ano na yan, Kumot. kumot. Para pag ano mo sa protection din nila sa lamig. Oh, yung direct hit ng hangin, classmate, no? Hindi siya maganda doon sa edad ng 1 month, no? Para pagka umagahan, pag bukas mo niyan, Pad na sila. lilipad yan, maliksi ba? Tapos hanap-hanap kagad ng ano yan. Then ugaliin nyo rin na mag-disinfect. Oo, yun. Oh. Talaga na. Ang gamit Saka namin regular dito, na maglinis ka talaga. ang gamit namin dito na nag-disinfect is Vivatech. No. So far ngayon yung early bird namin wala pang kinuksi. Wala pa naman, wala Wala pang talaga. foul cholera, wala pa. Yan lang maintenance namin, classmate, no? Tansyahin nyo na, pwedeng every week kayo mag-spray dyan ng Vivatech sa mini range nyo, sa mga tangkal nyo, sa mga kulungan ba, sa brooder nyo after using, even sa incubator. Oo. Spray nyo lang pagkatapos magamit, spray nyo lang. Ano nyo sa init, then balik nyo doon. Mga simpleng kuan ba, hygiene para naman doon sa alaga natin. Kasi pag nasa mini range na sila, wala na tayong hawak dyan. Hindi na natin control yung atmosphere. Hindi na natin alam kung anong mangyayari sa kanila doon. Survival na yan sila. Hanggang sa pag nalipat sila sa mini range at umabot sila ng 3 months, Lasota plus IV tayo, makakahinga-hinga na tayo, classmate. Wala nang ano yan. Tawag niya, wala nang sakit sa ulo, ano. Oo. Hindi ka na Pinaka-crucial talaga yung 1 month niya, yung mag-1 month baby, ano niya, pag hindi pa nag 1 month yan hanggang 2 months, talagang tutukan mo talaga sila. Ito, sa free range na sila, nandun na sa mini range. Ano yung mga activity natin? Kasi, para ano naman na maano din nila, anong ginagawa natin sa monthly, mga ganun ba? Ano yun, ano pa rin yun, may ipa tayo sa ano, pero weekly tayong nagpapalit pa rin dun sa ano nila, sa ipa. Yung ipa, kailangan palitan. Dapat regular din tayo na magpurga. Purga, every 21 to 25 days, yun yung purga namin, classmate. Tapos, ligo. Oo. Oh, pinapaliguan na namin yan. Tapos ano ka, ang tawag nito yung Anong gamit shampoo mo? Paligo. Zero Mite. Oh, Zero Mite talaga. Akala ko ibabanggitin mo kasi wala kasi kaming script, classmate, no? Bibigyan ko lang siya ng material, then ako na yung tawag na, lalaruin ko yung topic namin dito kasi kabisado ko na eh. Then ini-insert lang ni Mrs. Rugby kasi bago pa lang siya dito sa mga ganto para masanay ba, no? Hindi ko pa kabisado yung kung ilang. Siya rin lang naman nagsasabi sa akin kung kailan ko papaliguan. Total, hindi ako gumagalaw naman dito kung hindi sa kanya. Kasi may nagsasabi na nag-aalaga tapos ay siya ano lang nagbo-vlog. Lahat ng idea talaga sa kanya. Ako lang yung nandito. Kasi nasa work naman siya eh. Hindi ako gagalaw kung hindi niya ako sasabihan. So sana ulit mga classmate may natutunan kayo ano na tayo, no? Step by step na yung topic natin. Simula sa pinaka-start talaga na paano mag-start ng farm, anong linyada, paano diskarte ng ng eggs, sisiw, sa barn, sa brooder, sa mini range, sa range, no? So sa range wala na tayo diyan, han. Okay na tayo diyan. Isiselect na lang natin yung ano ka na dyan, relax ka na dyan pag nasa relax range. na. Kasi yan lang naman talaga mga classmate ang problema Pero dyan. ano pa rin dyan, tutukan mo pa rin sila sa, hindi mo Sipon pa rin naman dyan. Sipon naman. Yung mainit tas biglang ulan. Oo, may makita ka na ako kasi, O anong maintenance? Anong maintenance doon? Pag nasa range na 3 months pataas. O sige. Before mag-harvest, 5 months tayo, harvest na tayo eh. ano So pa rin dyan, parang ganun yung pa monthly rin na sistema mo. kailangan mo pa rin yung ano pa rin nila, ang tawag nito? Purga, Purga. Tapos yung bacterial flushing, bacterial flushing ka. tsaka then yung delousing. Oo. Oh. Tapos Hindi yung pagtag-ulan, before ano naman sa akin, ang tawag nito, kailangan pag regular ka pa rin magpapaligo. Oo. Kailangan talaga yan Kasi once na magpaligo ka. biglang umulan, di ba mainit, Mm. tapos biglang umulan, at least hindi na
magko-collapse ano kasi. yung katawan nila. Stress kasi sa manok yun. Once stress ang manok, bababa yung immune system. Ngayon, papasok si sakit, madali niya ma-penetrate. No? Pero ang ano ko pa rin doon, talagang tutukan mo pa rin sila sa pag nakapurga ka na lahat-lahat. Talagang anuhin mo pa rin sila sa vitamins. Tapos, ang observation ko ngayon sa early bird ko, malakas sila sa tubig. Yung vitamins na binibigay mo, pag kahit tubig, sabihin na natin na may vitamins o plain water. Pag naglagay ka, ubos palagi. Ayun, maganda. Yun ang ano ko, from, Kasi mainit kasi dito. from brooder sila, brooder, ganun na sila, mabilis sila. Ano ko sabi ko, iba Mas maganda. yung ano ng mga sisiw ngayon. Hindi compared nung last year na breed ko, mahina sila sa tubig. Di mas maganda. Maganda kasi ang tubig, mga classmate, na may vitamins o kahit plain water lang. Kasi para tao, uminom ka lang ng uminom ng tubig pag ano, cleansing ba, natural cleansing siya. Kaso hindi mo rin natututukan sa yung hindi mo yung hindi na naaarawan yun talaga. Sapat hindi mo mapabayaan ang tubig, yun ang pinaka number 1 na kalaban mo diyan. Dapat yung tubig nila laging Nasa kahit malilim. nauubusan, wag lang yung nandun na madumi Direct. na siya, natataian na nila, napapabayaan mo dun ka, madadali naman. Kaya dapat talaga tutukan mo pa rin sila sa tubig pag nasa range area sila. In short, monitoring Ano, mag-monitor ka. sistema mo, then parang body clock ba na, oy, 2 hours na ngayon, kailangan ko silipin yung mga sisiw ko. Look out ng handler yon. Ako kasi dito sa farm, ano yung lang sa kanya, hindi niya alam to. Pag mga sisiw from brooder, barn namin, mini range to range, ayaw kong ipaasa sa kasama namin dito sa Manukan. Siya talaga. Hanggang kunyari, wala talaga akong pupuntahan hanggat ako. Hinahayaan ko na lang sila pag nandyan na sila sa cording area. Pati rin sa 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 mga breeding pens ko, ayaw kong ipagalaw. Siya talaga. Pinapagalaw ko lang sila pag may gagawin ako na importante. Pero as much as possible, ako talagang hands-on ako ang gumagawa, nagpapakain lahat, ako lahat ang gagawa. Pag dito naman sa cording area, gaya kasi nung hanggang doon tayo, di ba daddy? Hindi ko rin naman na makaya lahat kasi may din ako, may ibang responsibility din ako sa mga anak ko. Ito, pag may time din, umiikot din talaga ako sa cording area. Tinitignan ko rin sila, pero kung sa CCU, hanggat maaari ako, may-ari talaga, yun lang ang ina-advise ko. Bossing. Ikaw na may-ari, wag kang umasa palag, wag mong iasa sa tauhan mo. Kasama mo siya, kaya nga may kasama ka eh. Hindi mo ibigay lahat sa kanya yung responsibility. O sinabi na natin na sinasahuran mo, pero nasa iyo pa rin na may-ari ang pinakamalaking responsibilidad. Ang laking niyan. Ang laking tulong yung sinabi mo, Mami, kasi hindi lahat ng boss o amo ang mindset is ganun, no? So, ito mga classmate, sana may natutunan kayo ulit dito sa Mr. and Mrs. Rugby. This is our 3rd episode na dual kami. Magkasama kami. So, abangan nyo po ang next episode ng Mr. and Mrs. Rugby. More wins, God bless, and mabuhay lahat ng Sabongero. All right.